Pa-occupy naman po ng ibang upuan sa harapan. Wala naman tayong exam right after. Go na. Sige na po, please.
Okay. Good morning po. Inaanyayahan po namin ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na susunod naman po ng pambansang awit. Let us put ourselves in the holy presence of God. Dear Lord, Father God Almighty, thank you for giving us the opportunity to gather here today, safe and sound. As we start our event, we invoke your holy presence to fill this venue with positivity and blessing. We would like to ask you to extend your miraculous hands to guide us. Open our minds so that we can have the value of understanding and the quest for knowledge during the discussion. Open our eyes and let us see the significance of our activity today. Let our ears hear the wonderful messages of those who are invited to speak and share. And lastly, open our hearts so that we will feel your love, O God, all throughout the day. We pray that by bringing us into a circle of cooperation, this activity will be a success. We ask this through Christ, our Lord. Amen. Barbie! Mani na po tayong upo, everyone. So again, good morning po sa lahat po ng nandito. Nandito po tayo lahat para ating matunghayan ang Barangay Assembly para sa unang semestro ng taong 2026 na may titulong Araw ng Pakikibahagi, Solusyon at Aksyon, ating talakayin ngayong Barangay Assembly. So magandang umaga sa ating barangay workforce, sa mga senior citizens na nandito, mga bisita natin ang building admins from Ortega Center. And of course, bago tayo magsimula, gusto ko munang i-acknowledge ang presence ng ating bisita ngayong umaga. Siya po ay mula sa Office of the City Mayor Community Relations and Information Office, Officer in Charge, Maria Lourdes Gonzalez. Palakpakan po natin si Ma'am. At narito din po siya ngayong umaga para magbahagi po ng mensahe sa ating lahat po. Hello, magandang umaga po, Sige po. From Office of the City Mayor po and CRAYO, Community Relations Information Office, kami po ang nagbibigay ng impormasyon din sa ating magiging mayor ng mga nagaganap po sa mga barangay. So kung meron po silang mga panukala ang barangay na nais iparating po sa ating magiging mayor, ang CRAYO po or yung dati tinatawag na PAW, yun po ang nagbibigay ng mga mensahe sa ating mayor. Although nakakaroon naman po ng communication ng ating mga kapitan at ating mga kagawad sa ating magiging mayor. Congratulations po sa Barangay San Antonio. At siyempre inaasahan po namin pakinggan kung ano yung mga naganap, yung mga nagawa ng inyong barangay
at ganun din sa pagsasalahan ng kanilang mga subsidy or kanilang mga budget na nagawa na para sa inyo. At ang harinawa, yung kanilang budget na may represent ay talagang napakinabangan po ng mamamayan or kanilang mga constituent. Wala naman po tayo nagiging problema sa Barangay San Antonio dahil every now and then din po, nakikipag-communicate din po sila sa ating tanggapan at kung may mga katanungan po sila regarding po sa mga financial assistance or subsidy, nakakapag-communicate po tayo na maayos sa inyong barangay. At I hope sa mga susunod pang buwan at sa mga susunod pang taon, magiging mas mabuti pa po ang pamamalakad ng inyong barangay. Congratulations po sa Barangay San Antonio. Maraming salamat po, Director Maria Lourdes Gonzales. Kasama niya rin po ngayong umaga, of course, ang kanyang admin officer, si Ms. Vivian Luna, ang kanyang administrative aides na si Raika Javier, Charlotte Fuentes, and Geraldine Ballesteros. Magandang umaga po sa inyo. And of course, kasama din po natin ngayong umaga isa pong representative from DILG Pasig. Palakpakan din po natin at siya din po ay magbibigay ng mensahe sa ating lahat. Si Representative DILG Representative Marian Anceno. Isang mapagpalang Lunes po ng umaga sa ating lahat. Pang 30 barangay na po ito na napuntahan natin for Barangay Assembly. Nagsimula po ito nung unang weekend ng March. Last but not the least, ako po muli si Maan, isa po sa mga technical officers ng DILG Pasig Field Office. Ako po ay naatasan para ipahatid po sa inyo ang mensahe ng aming kalihim na si Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr. Sa ating mga opisyal ng Sangguniang Barangay at sa ating Sangguniang Kabataan, nandito po ba sila? Ay yung mga nakaputi. Kompleto? Ayan. Nag-smile lang. Mga pinatawan ng iba't ibang sektor. Alam ko po mataas po ang level ng participation dito sa Barangay San Antonio. Kaya nandito po yung mga partners natin. Hopefully may kasama po tayo sa academe. At ang ating po mga civil society organizations. Yan. At syempre po pinakamahalaga sa mga residente po ng Barangay San Antonio. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Isa pong pagpupugay sa matagumpay na pagdaraos ng ating Barangay Assembly. Sa pangunguna po ng ating butihing punong barangay, Honorable Thomas Raymond Tising. Kasama po syempre ang kanyang mga sangguniang barangay members, yung mga kagawad po natin. Hindi ko na po iisa-isahin na. Kasi syempre, nakaalalay po sa atin dyan ang ating kalihim, si Sec, at ang ating ingat yaman na ang dami pong ginagawa lagi. Pero nandito pa rin po tayo, no? Nagsisilbi at naglilingkod. Tayo po ay sinamahan din ng mga kinatawan po mula sa lokal na pamahalaan. Ayan, nandiyan po si Direk Mash Gonzales at ang kanyang team. Ayan. Mga pagod din po yan kasi umiikot ko yung Sabado Linggo. Ayan. Lahat po sila ay katuwang natin sa paglilingkod sa barangay. Ang Barangay Assembly ay bahagi po ng mandato ng lahat ng barangays alinsunod po sa Section 397 ng Local Government Code. Sabi po nila lagi, mandato daw po ng DILG. First and foremost po, ito po ay mandato ng ating local government code. Kami lang po sa DILG yung taga-ulit, kasama ng Krahino, para ito po ay magawa po natin ng maayos ng ating mga barangay. Ito po ay nagsisilbing mahalagang plataforma upang malayang mapag-usapan ang mga isyong pinakaharap ng ating komunidad. Gayon din po ang mga programa, plano at aktibidad na layong tugunan ang mga ito. Higit sa lahat, pinapalakas nito ang partisipasyon ng mamamayan at ang diwa ng pagkakaisa sa barangay.
Ang tema po ng barangay assembly natin ngayong araw ay nagkakaisang barangay tungo sa kalinisan, kaayusan, kapayapaan at tolerance. Nakita ko nga po yung inyong team. Although naka-anchor naman po yung subtitle nyo, kaya okay na yan. Araw ng pakikibahagi. Solusyon at aksyon ating talakayin ngayong barangay assembly. Ang pagkakaisa ang nagsisilbing pundasyon ng isang matatag na barangay. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaang barangay at ng bawat mamamayan po ng Barangay San Antonio, nakatitiyak tayo na magiging produktibo at maunlad ang bawat barangay po sa buong bansa. Ang kaayusan naman po ay nagmumula sa disiplina at pagsunod sa mga alituntunin ng barangay. Kapag may kaayusan, mas napapadali ang pagpapatupad ng mga programa at mas nagiging ligtas at organisado ang ating pamayanan. Kasunod nito, ang kapayapaan ay bunga ng maayos na ugnayan ng bawat isa. Isang barangay na may respeto, malasakit, at bukas na komunikasyon. At sa huli, ang kaunlaran ay makakamit lamang kung ang lahat ng ito, pagkakaisa, kalinisan, kaayusan at kapayapaan ay magkakaugnay at sama-samang isinasabuhay. Kaya pinagmamalaki po namin ang Barangay San Antonio kasi lahat po ng mga elements na to, hindi man po perfecto kasi wala naman po perfectong barangay no, sa pagbibigay ng servisyo. Lahat po ito ay isinasabuhay po ng Barangay San Antonio. At kayo po ay sa mga nakaraang taon po, umani po ng maraming tagumpay. No? Ang dami nga po nagbe-benchmarking dito. So, naipakita po natin ito na pagtagumpayan natin. Kayo po ay Seal of Good Local Governance Passer. Kayo po ay namamayagpag din sa larangan ng Peace and Order. Diba sa Lupon po, meron din po kayong award. Diba? Sa environment, sa DRR, sa Gender and Development. Alam po namin, nagsisigasig po ang Barangay San Antonio, ang inyong mga officials po. Pero, ang pagsisigasig po nila ay hindi sapat. Naniniwala po kami na ito rin po ay bunga ng pakikipagtulungan po ng lahat ng residente ng Barangay San Antonio. Agree po ba kayo doon? Yes. Yes, please. Kasi syempre, hindi naman po kaya ni Kapitan lang yan. Hindi naman kaya ng mga kagawad lang o sa dami ng kailangan pagservisyohan. Hindi rin kaya ng SK na sila lang. So susi po talaga yung pagkakaisa at pakikipagtulungan mula sa bawat individual at bawat pamilya po sa ating barangay. At ito po, nagmamanifest naman po sa mga nagiging outcome ng mga programa po na pinapatupad ng Barangay San Antonio. Muli, makakamit lamang po ng Barangay San Antonio ang mga ito kung ipagpapatuloy po ang disiplina, pagtutulungan, aktibong pakikilahok sa mga aktibidad at nakikiisa na maging bahagi ng mga programa po ng inyong barangay. Magkakataon na rin po namin ito para magbigay pugay po sa mga nagiging katuwang po, ikap, kagawad ng SK, lahat po ng pamunuan ng Barangay San Antonio. Binibigyan po namin ang kontribusyon po ng bawat isa sa pagbibigay po ng serbisyo sa Barangay San Antonio. Ito po ay kinabibilangan ng iba't ibang barangay-based institutions. Ang ating pong Barangay Development Council, nandito po ba kayo? Barangay Anti-Drug Abuse Council, Barangay Peace and Order Council, Barangay Council for the Protection of Children. Tapos ito po yung mga team, however, yung Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. 24/7 pong nagsisilbing. Atin pong mga lupon, asan po yung mga lupon? Kumpleto po ba? Ayan. Pero congratulations sa ating lupon ha, laging may parangal. Ang ating pong mga barangay tanods, ayan, asan po sila? 24/7 naka-duty. Street sweepers, Barangay Health Emergency Response Team,
At sa lahat pa po ng mga miyembro ng lahat ng barangay-based institutions po sa Barangay San Antonio, kami po ay nagpupugay, hindi ko man po mabanggit lahat. Alam niyo na po kung sino kayo at kung ano po yung naging contribution ninyo sa Barangay San Antonio. Kayo po ay patuloy na nagsisiguro na ang bawat mamamayan ay nabibigyan ng angkop at nararapat na serbisyo. Muli, sa ngalan po ng aming pinuno sa lokal na tanggapan po ng DILG Pasig Field Office na si Ma'am Vita Martinez, pinaaabot po namin ang pagbati sa inyong matagumpay na pagdaraos po ng Barangay Assembly sa unang semestre po ng taong 2026. Lamang po, mabuhay po ang Barangay San Antonio at magandang umaga po muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating Technical Director from DILG na si Ma'am Maan Anseno. At ngayon naman po, tulad po ng sinabi ng ating mga bisita mula sa Office of the City Mayor, matutunghayan po natin ang mga naging accomplishments ng ating barangay at SK officials. So, bago po natin simulan, batiin po muna natin ang mga taong magbibigay ng kanilang ulat ngayong umaga. Isama po natin, palakpakan po natin ang ating SK Council sa pamumuno ni SK Chairman Justin Gardner. At narito din po, kasama din po natin ngayong umaga, mula naman po sa Committee on Livelihood and Employment, palakpakan po natin si Kagawad Fe L. Aguilar. Kasama din po natin ngayong umaga, ang may hawak po ng komite ng Barangay Protection for the Children po, at ang Education, palakpakan po natin si Kagawad Pauline Blando. At mula naman po sa Committee on Tourism, Culture and Arts, narito din po, palakpakan po natin si Kagawad Venus Lapud. Nandito din po ngayong umaga, mula naman po sa Solid Waste Management Committee, palakpakan po natin si Kagawad Justin Lance Gala. At mula naman po sa Committee on Health and Nutrition, nandito po ngayong umaga, palakpakan po natin si Kagawad Rachel Marie Rustia Olarte. At isa naman po sa namumuno ng Committee ng Barangay Risk Reduction, ay Barangay Disaster Risk Reduction Management Council at Barangay Anti-Drug Abuse Council, palakpakan po natin si Kagawad Cynthia Milo. Maraming salamat po. Katawang din po natin ngayong umaga, of course, palakpakan din natin ang ating Barangay Secretary, of course, si Secretary Nixon Alferez. Ayan. At kasama din po natin ngayong umaga ang ating Barangay Treasurer, si Tres Lynn Dibayen. At para naman din po magbigay sa atin ng kanyang State of the Barangay Address ngayong umaga, palakpakan po natin ang ating butihing kapitan, Kapitan Thomas Raymond Lise. Good morning po sa ating lahat. Hello! Siyempre, magandang umaga po sa lahat ng mga nandito po ngayong umaga. Of course, nag-share ng inyong oras. Siyempre sa DILG, kinamamaan, representing Ma'am Vita. Magandang umaga po. Siyempre sa ating cryo, ang lagi namin kinukulit pag meron tayong mga pangangailangan sa ating city government. Of course, led by Direct Lourdes, o Direct Mash na lang. Okay, syempre ang ating Barangay Council, SK Council, sa ating mga CSOs, mga partners natin, mga barangay employees na nandito. Magandang umaga po sa ating lahat. So, of course, unang barangay assembly natin para sa taong 2026. At sabi nga ni Mamaan, last but not the least, actually mamaya, pagkatapos po nito, may culminating activity pa po kami para sa Women's Month. So, kaya nakaset up na ang ating basketball court para sa ating mga magiging yung Camper Day.
anchor day natin para sa mga kababaihan right after our barangay assembly. So, simulan na po natin. Of course, ano ba ang estado ng ating barangay? So, syempre, mapunta muna tayo sa ating financial status ng Barangay San Antonio. So, kamakailan po, awa ng Diyos, ay tinanggap na po ang ating budget. No? Approved na po ito sa iba't ibang mga ahensya at nakatakda na po siyang i-adopt ng ating sangguniang panglungsod. Palagay ko po after Holy Week na, no? At medyo inabot ng Holy Week ang ating budget. Pero sa ngayon po, no, ang total RPT or Real Property Tax na natanggap ng ating barangay na para sa taong 2026 ay 76.8 million. Sa ating National Tax Allotment, meron na po tayong total collection mula January hanggang Marso na 5.2 million. At ang ating collection mula sa clearances, mga barangay clearance, particular, majority dito ay sa business permits, ay nagkakahalaga na po ng 7 million. So, hindi pa ho natin nakukuha ang ating koleksyon mula sa city government, sa business one-stop shop. So, inaasahan natin yan mga bandang Hunyo, mga June. Pero again, kukulitin natin ang trial dyan pag medyo pugak na ang ating pondo at kailangan na natin ng koleksyon mula sa ating city government. So to date, ang ating bank balance ay 74.1 million. So at least nakikita po natin na dahil sa ating pondo, sa ating bank balance, ay tiyak ang iba't ibang mga programa ng ating barangay. Makakabayad tayo ng kuryente, tubig, at syempre higit sa lahat ang ating payroll, no? Yung ating pasweldo. No? Dahil alam ko pagdating ng Mayo, mid-year cash gift naman ng ating mga barangay employees. No? So wag muna kayo mabali, ha? Okay naman. Interest kayo bumali. Okay. So, tumungo naman po tayo sa ating lupong tagapamayapa. Tulad na nabanggit ni Ma'am Maan, tayo'y mapalad na nakaka-excel sa ating lupong tagapamayapa. Of course, sa pangunguna ni Sec Nixon at kasama ang ating lupon team. Ang nakakatuwa sa taong ito ay hindi masyadong marami ang ating tinanggap na kaso. Meaning, siguro wala rin masyadong pinagtatalunan ang ating mga kabarangay. So, to date, ang natatanggap pa lang nating kaso sa ating lupong tagapamayapa ay 2. No? At ang 2 ito ay nasettle din po. No? So, generally, peaceful po tayo pagdating sa lupong tagapamayapa. Ilan sa mga komite na personal na hinahawakan, tinatanganan ng office ng punong barangay ay ang ating peace and order. Again, ang peace and order natin ay very challenging ngayon. No? Matatalino na rin ang mga masasamang elemento. Kaya sa patuloy na pakikipagtulungan ng ating barangay security force kasama ang ating chief of police na si Colonel Hendrix Mangaldan at gayon din ang ating bagong station commander na si Police Captain Yanga ay ating pinaiigting, pinalalakas pa ang ating peace and order situation sa ating barangay, particular sa Ortigas Business District, na kung saan for the past months medyo naging challenging dahil din sa laki ng populasyon natin sa ating business district. Pero again, tinitiyak namin ng ating security force at gayon din ng ating Philippine National Police na ginagawa po natin ang lahat upang matiyak natin ang katahimikan at kaayusan sa buong barangay San Antonio. Of course, sa ating infrastructure and development ay patuloy din ang iba't ibang mga programs and projects natin. No? Of course, sa pakikipagtulungan din ni Architect Jun Sistoso, patuloy ang ating iba't ibang mga programang declogging, ang ating mga basic repairs and renovation sa mga pasilidad ng ating barangay. And ito lang, recently ay patapos na rin ang ating improvement ng mga entryways and gates ng ating village. Of course, ang pondo po ng ating improvement ng ating gates
at entryways ay hatid po ng financial aid o financial assistance mula sa Pasig City Government. So again, napakaganda ng ating mga nagagawa, no, sa tulong ng ating lokal na pamahalaan. Of course, ang ating BSA Scholarship Program ay isa sa mga programang very proud po ang ating barangay. Pinaigting po natin ito, pinalawig. At to date, we have a total of 281 college scholars na tumatanggap po ng buwanang allowance at gayon din ng matriculation assistance. Naasahan po namin, no, itong school year na to, marami na mag-graduate, pati po yung susunod na school year. No? Ito yung bulk ng ating scholars, no, na magsisipagtapos ng kolehiyo. No? Sabi ko nga, no, dahil napagtapos natin ang mga kabataang San Antonio, no, wala na nag-a-apply sa barangay. No? Kaya medyo nahihirapan na rin kami sa human resource ng ating barangay. Pero again, good problem po ito. No? Good problem. Ang mahalaga ay nakita po natin na naitaas po natin ang antas ng pamumuhay ng ating mga kabarangay dito sa San Antonio. Siyempre, pumasyal din kamakailan, no? At in the past months, ang ating mga kabataang San Antonio na nag-i-excel sa larangan ng sports and academic competitions, no? Hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sumasali din sila sa mga international competitions as well. Siyempre, ang ating senior citizen program, no, ay patuloy nating pinagtitibay. Of course, ina-align natin sa programa rin ng ating lokal na pamahalaan. So to date, we have a total of 1,395 na registered senior citizens sa Barangay San Antonio. At syempre, ilan sa mga benepisyo ng ating mga senior, no? Tuloy pa rin ang kanilang mid-year and Christmas cash gift mula sa ating barangay. Ang additional na cash gifts para sa mga nonagenarians and centenarians. Siyempre, hindi mawawala ang kanilang mga birthday gift packs mula sa ating barangay. Kasi gayon din ang pamaskong handog na inihahatid natin sa kanilang mga tahanan. And of course, ang iba't ibang mga assistances, mapa-medical, financial, at kung ano man mga pangangailangan ng ating mga lolo at lolo. And of course, no, ang pinaka-proud tayo na programa ng ating senior citizens ay ang ating Senior Care Program in collaboration with Rizal Medical Center, na kung saan ay merong weekly sessions ang ating mga senior citizens, na kung saan ay meron silang exercises, meron silang cognitive games, and of course meron silang social interaction sa kanilang mga kasamahan, no, na alam naman po natin ay naipagkakahit na rin sa ating mga senior. So again, we're very happy na ang avenue na ito ay napoprovide natin sa mga senior citizens po ng Barangay San Antonio. And of course, nabanggit ni Mama ng DILG kanina na ang ating barangay ay patuloy sa ating mga iba't ibang mga kolaborasyon. No, yung ating pakikipagtulungan sa mga CSOs, mga private stakeholders, the academe, ang simbahan. No? So ilan sa ating mga notable, no, na mga bagong kolaborasyon ay ang pagkakaroon ng battery swapping station sa ating barangay in collaboration with E88 Ventures. No? Ito po ang direksyon natin para eventually ay gumamit na tayo ng electric vehicles dahil po sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Of course, patuloy din tayo sa pakikipagtulungan sa mga private law firms, no? Tulad ng Accra Law para sa free legal consultation at gayon din sa Arzaga and Associates para naman po sa patuloy na pagsasanay ng ating lupong tagapamayapa. And of course, no, hindi mawawala ang academe, ang learning institutions tulad ng Orambo Elementary School na meron silang graduation ceremonies mamaya after lunch na pupuntahan ko rin po. Siyempre, ang Capitolio High School na partner natin sa Work Immersion Program, gayon din ang Rizal High School. And of course, ang University of Asia and the Pacific na patuloy sa pakikipagtulungan sa ating barangay sa iba't ibang programa mula sa NSTP, sa Values Formation, at gayon din sa pagtatag ng iba't ibang mga activities dito po sa ating komunidad. At syempre, nais ko lang din samantalahin ng pagkakataon na magpasalamat sa ating mga regular CSO partners na talagang halos buwan-buwan siguro ay
merong isinasagawang activity dito sa ating barangay. Now, of course, andyan ang Ortigas Center Association Incorporated, ang Association of Building Managers of Ortigas Center Incorporated, ang Brigade II Guardians na patuloy sa pakikipagtulungan sa ating weekly cleanup drive. Of course, sa ating Bagong Ilog Christian Fellowship and Holy Family Parish Church para sa mga spiritual and values formation na sinasagawa dito sa Barangay San Antonio. And of course, hindi matatapos ang ating ulat kung hindi po natin i-reflex ang ilan sa ating mga naging milestones, mga naging achievements ng Barangay San Antonio this past 6 months. Of course, alam naman po natin na patuloy po tayong pinapasyalan ng ilang mga LGUs sa buong bansa upang mag-benchmark sa mga best practices ng ating barangay. Ewan ko kung mangongonti ito dahil parang sabi ni PBBM, hinay-hinay muna sa lakbay-aral dahil medyo mahal daw ang gasolina. So, buti na lang. Medyo nakarami na tayo na benchmarking nitong mga nakaraang buwan. Siyempre, ang ating Committee on Clean and Green ay tumanggap ng second place na recognition sa ating Yard Sale Sustainability Drive, hatid ng Ortigas Malls. At siyempre, ang ating multi-awarded na DSA Urban Garden sa ating kolaborasyon with the Pasig City Street Sweepers. And of course, last but not the least, siguro ito yung magkukumpleto ng ating achievements for the last 6 months. Ang ating pagpasa o pagiging passer sa ating Seal of Good Local Governance para sa barangay. So I think, ako palagay ko, hindi natin makakamit ang mga award na ito, mga pagkilalang ito, kung hindi po sa pakikiisa ng ating Barangay Council, SK Council, lahat ng ating mga kabarangay, lahat ng ating mga collaborators. Lahat ng ito ay naging posible dahil po sa inyong patuloy na pakikisa, patuloy na pakikibahagi sa inyong pagbibigay ng suggestion at feedback. Ang laking bagay nito para sa naging activities namin and achievements, accomplishments po natin for the last 6 months. So siguro palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. Yung mga nanonood po sa Facebook Live, pumalakpak na rin kayo. Kahit na sa bahay lamang kayo. So again, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikisa. Magagaranti lang po natin, syempre, ang ating barangay ay patuloy sa ating pag-atid ng serbisyo. Again, hindi po perfecto, pero ang matitiyak namin, binibigay po natin ang best efforts para sa maayos na paglilingkuran sa Barangay San Antonio. So para sa mas detalyado na accomplishments ng ating Barangay Council for the last 6 months, tungayan po natin ang audiovisual presentation na inihanda po ng ating Barangay Council. Muli, maraming salamat po at magandang araw po sa atin. Kagawad Cynthia Milo, Kagawad Rachel Marie, Barangay Assembly 2026. Sa pamumuno ni Kapitan Thomas Raymond Lising, katuwang ang kanyang konseho na sina Kagawad Cynthia Milo, Kagawad Rachel Marie Rustia Olarte, Kagawad Justin Lance Galang, Kagawad Inidel Venus Laput, Kagawad Maria Puni Lando, Kagawad Fe Aguilar, at SK Chairman Justin Garden. Sa tulong ni Barangay Secretary Nixon Alferez at Barangay Treasurer Rosalie Libayan. Sining at Turismo sa pamumuno ni Kagawad Inedel Venus P. Laput. Noong nakalipas na Pasko, ito ay ating nairaos na puno ng kagalakan, lalo na sa pagsalubong ng taong 2026, dala ng mga kumukitap ng mga kalamuti na nagbibigay sigla sa ating pagdiriwang sa kapanganakan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Stakeholders Christmas lightings.
Tayo din ay dumalo sa iba't ibang mga Christmas lighting ceremonies ng ating mga stakeholders sa barangay sa pangunguna ni Kamkamans Raymond Bising at Consejo. Kabilang na dito ang OK Christmas Lighting, Joy Nostalgia Hotel, Vinland Suites, and Discovery Suites. Bambino Festival. Sa pagsapit naman ng Enero, ating ginunita ang taunang Bambino Festival na muli ay puno ng sigla, saya at taus-pusong pakikipagdiwang kasama ang ating mahal na volunteers, mga deboto ng Santo Niño at lahat ng community members na walang kamaguran na sumama sa ating parada na lalong pinasaya dahil sa ating tampok na paradang may float na punong-puno ng sariwang bulaklak at kainda-inday ng mga mananayaw. Arts Month Celebration. Bilang pagkikisa sa pagunita ng Arts Month nitong Pebrero, in-update natin ang photo gallery paakyat ng Barangay Hall na tampok ang mga nagawa at aktibidad ng bawat komite. Isang simpleng paraan ng pagbibigay pugay sa ating samsamang paglilingkod at kwento ng komunidad. Sininggaling Free Art Workshop. At muli, nitong nakaraang unang 3 buwan ng taong 2026, tayo po ay nagtampok ng 2 professional artist, katulad na lamang sa ating madalas na naiimbitahan na si Artist Melvin Luan, na nagpamalas ng kanyang galing sa art sa pamamagitan ng acrylic painting na may pamagat na self-portrait painting. At sinundan din ito ni Teacher Boots Estrada, isang educator from the University of Asia and the Pacific. Siya ay nagbahagi ng kanyang expertise sa watercolor painting at lubos na kinagigiliwan naman ng mga partisipante. At sa pagsulong at suporta natin sa programa ukol sa health and wellness, tayo din ay naghahanda ngayon ng mga whole foods at masustansyang snacks tuwing Sininggaling. Sininggaling Celebrating Women's Month. Isang blockbuster hit na naman na ang tampok ng Sininggaling nitong nakaraang Sabado. Muli, taus-pusong pasasalamat sa ating napakabait na facilitator na si Mang Boots Estrada sa kanyang matyagang paggabay at pagbahagi ng kaalaman sa ating mga participants. Higit pa sa sining, nagbahagi rin siya ng maiking aral tungkol sa personality development. Paalala na ang tunay na ganda ay nagmumula sa kalooban. Dahil ang tunay na ganda ng babae hindi lang nakikita, nararamdaman. Kulang ka ba sa atensyon? Ay nako, gadgets na naman. Isa sa mga pinaka-prevalent na concern ngayon ang kakulangan ng atensyon, lalo na ng mga kabataan dahil sa kanilang mga gadgets. Pero huwag masyadong malungkot. Naririnig namin kayo, lalo na ang mga nanay. Dali, magtulungan tayo. Ang Sininggaling ay may bagong tampo, ang Unplugged Disconnect to Reconnect Corner. Dito sa area na ito ay bawal ang gadgets. Di ba nakakainganyo na may mga iba't ibang board games na pwede ninyong gamitin? Ang unplug na? Sports and Youth Development sa pamumuno ni SK Chairman Justin Garde. Halloween Party. Ang Halloween Party ay ginanap noong October 31 sa ating komunidad sa pamamagitan ng isang masaya at makulay na selebrasyon na puno ng mga costume, laro, nakakatakot na temang mga aktibidad at pamimigay ng mga youth bag sa mga kalahok. KK Profiling. Isinagawa ng buong SK Council ang KK Profiling upang mas makilala at maitala ang bawat kabataan sa ating barangay. Layunin ng gawain ito na mapalawak ang partisipasyon ng kabataan sa mga programang pangkaunlaran at masiguro na bawat tinig ng kabataan ay marinig at mabigyan ng pagkakataong makibahagi sa mga proyekto ng SK. AK Assembly, Katipunan ng Kabataan Assembly. Isinasagawa ito upang ibahagi sa sangguniang kabataan ng kanilang mga naisagawang proyekto at mga napagtagumpayan. Isinasagawa din sa Katipunan ng Kabataan ang pagbibigay parangal sa mga pararangalan natin ang mga natatanging mag-aaral sa pamamagitan ng parangal sa kabataan bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon, kahusayan sa akademiko at positibong ambag sa komunidad. Board Exam Assistance.
Isang matagumpay na Board Exam Assistance Program na ginawa ng SK officials, layunin nitong suportahan at gabayan ang mga kabataang nangangarap makapasa sa kanilang licensure examinations. Sa pamamagitan ng programang ito, nabigyan ng tulong ang mga kalahok sa kanilang paghahanda mula sa mga kinakailangang dokumento hanggang sa moral at pinansyal na suporta. Theoretical Driving Course. Naging matagumpay ang 2 days training ng Theoretical Driving Course dahil dito nakuha na rin ng ating mga participants ang kanilang student license, isang mahalagang tagumpay na sumisimbolo sa kanilang unang hakbang tungo sa pagiging ganap na motorista. Isa itong malaking hakbang papalapit sa pagiging responsable at ligtas na driver sa kalsada. Ang Love Laban ay ginanap noong February 14. Sa pamamagitan nito, mas napapalakas natin ang kaalaman ng kabataan at ng komunidad tungkol sa HIV awareness, prevention at responsabling pangangalaga sa sarili. Ang budget hearing ay ginanap noong March 13 sa 4th floor ng Barangay San Antonio Session Hall na may budget na 14,680,678 pesos. Layunin ng pagtitipon ito na maipaalam sa mga kabataan na ang mga planong proyekto at programa ng SK para sa kasalukuyang taon at kung saan napupunta at paano inilalaan ang budget ng kabataan. Bukas din ang pagtitipon ito para sa inyong mga suwestyon, ideya at opinyon upang higit pang mapaganda at maging mas epektibo ang mga programang inilaan para sa ating komunidad. Basic Life Support. Matagumpay na isinagawa ang Free Emergency First Aid and Basic Life Support with AED Training Certification noong ika-20 ng Marso 2026 sa Metro Vision Training Center. Katuwang na TESDA Accredited Trainer Provider na bigyan ng pagkakataon na ang mga kalahok na matutunan ang tamang pagbibigay ng first aid, basic life support o CPR, layunin itong mapalawak ang kaalaman at kahandaan ng ating kabataan sa oras ng sakuna. Mag-anak, kabataan, kababaihan sa pamumuno ni Kagawad Maria Pauline Blando. National Domestic Workers Day. Ang programang ito ay isinagawa ng Konseho ng Barangay San Antonio na pinangunahan ni ng Capitol's Releasing at Co-Chairperson Pauline Blando. Kasabay ng pambansang araw ng mga kasambahay upang kilalanin ang mga napakahalagang serbisyo ng mga kasambahay at tiyakin na makakuha sila ng mga benepisyo at proteksyon sa kanilang karapatan. Cash subsidy for PWD. Ang ating BSA Help Desk ay tumulong sa pamamahagi ng cash gift na ibinigay ng pamalaang lungsod ng Pasig sa mga miyembrong PWD ng Barangay San Antonio na nagkahalaga ng 1,500 pesos. Monthly pension for bedridden PWD. Ang pamahalaan ng lungsod ng Pasig ay namahagi ng buwan ng pensyon na nagkahalaga ng 500 pesos na may kabuuang 6,000 pesos taon-taon sa mga PWD na bedridden na naglalayong magbigay ng regular na suportang pinansyal upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan, mapagaan ang mga patsanin na pananalapi at itaguyod ang kanilang kagalingan na isinasagawa bawat tahanan noong December 9, 2025. Kaagapay Program for Solo Parents. Ang mga beneficiaries mula sa PSA Solo Parent ang binigyan ng pagkakataon para sa isang 10-day cash forward program na nagsimula noong December 5 hanggang December 19, 2025. Layunin ng programang ito na magbigay ng pansamantalang trabaho at sahod sa mga beneficiaries upang makakuha ng pera at makapagbigay ng pagkain para sa kanilang mga pamilya. 18-day campaign to end VOW, public awareness and visibility, upang itaguyod ang bilin sa komunidad upang itaas ang kamalayan ng publiko, magturo tungkol sa mga isyu at batas ng VOW, magtaguyod ng suporta para sa mga biktima, hikayatin ang pakikilahok ng komunidad at ipakita ang pangako sa isang VOW-free ng Pilipinas.
National Women's Month. Sa selebrasyon ng National Women's Month, ang Gender and Development Committee sa pamumuno ni Kagawad Maria Colleen Blanco ay nag-conduct ng mga activities para sa mga kababaihan tulad ng Information Drive Caravan, Clean Up Drive, Urban Gardening, Seminar on RA 7877 and RA 10364 at Purple Monday. Ito ay upang mabigyan ng recognition ang vital role ng mga kababaihan sa ating barangay. Workshop on Comprehensive Barangay Juvenile Intervention Program. Ang workshop na ito ay ginanap sa 4th floor session hall ng Barangay San Antonio. Dito pinag-aralan, pinag-usapan at tinukoy ang mga proyekto na maaring magbigay sa pangangailangan ng mga kabataan ng Barangay San Antonio. Barangay Council for the Protection of Children Year-End Evaluation. Ang CSWDO Pasig sa pangunguna ni Ms. Archie Salmo, RSWS Social Welfare Officer 2, nagkaroon sila ng year-end evaluation noong December 12, 2025 na ginanap sa Astoria Plaza Hotel. Kasama rin dito ang mga PCPC ng bawat barangay sa Pasig. Coordination meeting on the right shop on the formulation of standard operating procedures, COM protocol, and algorithms. Dito napag-usapan ang mga pangunahing pangangailangan ng bawat bata sa labas at loob ng paaralan, tulad ng mga pang-aabuso ng bawat kabataan sa kapwa bata at mabigyan ito ng agarang solusyon. National Children's Month. Ngayong buwan ng mga kabataan, ang Gender and Development Committee ay naghandog ng mga activities na makakapagbigay ng halaga sa karapatan, well-being at development ng bawat bata sa ating barangay. Ang mga activities na ito ay seminar on 11930, free haircut, free dental services at clean-up drive. Nagkaroon din ng mga palaro or munting salo-salo para sa mga kabataan ng Barangay San Antonio. Isang kolaborasyon sa CFM Holy Family at sila ay may naimbitahan na 10 pamilya sa ating barangay at sila ay nagbigay ng pagpayo at paggabay sa bawat pamilya sa barangay. Ito ay ginanap kada huling linggo ng buwan sa Barangay Covered Court. Ang Barangay San Antonio naman ay nakilahok sa search of best practices for child protection in line din dito sa pagdiriwang ng National Children's Month na may temang COSAIC CSAEM, wakasan, kaligtasan at karapatan ng bata ay ipaglaban. Ang BSA sa pamumuno ni Kagawad Colleen Blanco ay nagsagawa ng isang bulilit caravan sa mga piling building ng kondominium sa Ortigas upang i-share ang spirit ng Christmas sa bawat bata. Medical sa pamumuno ni Kagawad Rachel Mustia Unarte. Vaccination, pagbabakuna sa bata mula pagkasilang hanggang 1 taon hanggang sila ay maging fully immunized. Nagbigay din ng bakuna sa residente ng Kimberley Manor laban sa pertussis. Operation Timbang, kumukuha ang ating nutrition team ng timbang at tangkad sa mga bata 5 years old pababa upang malaman kung ayon ito sa kanilang kalusugan. Nagbigay din ng pills sa tanay para sa family planning at pagpurgan ng mga bata. Breastfeeding counseling. Si Ma'am Lorena Ariola, ang ating breastfeeding counselor, nagtatalakay ng breastfeeding technique at counseling. Healthy Bodies Wellness Pop-Up. Serbisyo para sa mga kabarangay natin sa Ortigas Center, mga serbisyong ating inihatid sa kanila tulad ng medical consultation, height and weight, BP monitoring at iba pa. Nutrition counseling. Pinapangunahan ng ating nutritionist na si Sir CJ ang pagtalakay sa estado ng kanilang kalusugan. BSA Balik Super Alindog. Matagumpay na nagwagi sina Annalyn, Carmel at Luisa sa Balik Alindog 2025, kaya naman ito'y susundan sa taon 2026. Mandatory food fortification. Para masigurado ang ating barangay ay nasa tamang nutrisyon at ma-promote ang mandatory food fortification.
BSA Baby Love. Ang programa na ito ay ipinapatupad upang magbigay tulay pang-ekonomiya para sa mga ina under the first 1,000 days of life ng kanilang mga sanggol. Anti-rabies vaccination and microchipping. Nagkandak ang ating City Health Veterinary ng anti-rabies at microchipping para sa ating mga alagang pets dito sa ating barangay. Dental services. Bukas ang ating dental clinic at kasama dito ang serbisyo ng fluoride, consultation at pagbunot ng ngipin. Medical consultation. Ito ay ginaganap tuwing Lunes, Martes at Biyernes sa pangunguna ng ating Rural Health Unit Doctor na si Dr. Bonilla upang tugunan ang karamdaman ng mga pasyente. Laban kontra droga sa pamumuno ni Kagawad Cynthia Milo. BSA Pray and Play. Sa efforts ng BSA Barangay Anti-Drug Abuse Council at ng Bagong Ilog Christian Fellowship, tayo ay nagkakaroon ng activity na BSA Pray and Play tuwing huling Huwebes ng buwan. Layo nito na laging magabayan ang mga bata sa aspeto ng espiritual, physical, mental at emosyonal. Drug apprehension witnessing. Patuloy ang buong konseho sa pagsasaksi sa mga drug apprehension activities sa ating barangay. Ito ay sa tulong ng Substation 1 Police Officers at BSF na naglalayon na mahuli ang mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bible study with BSA employees. Tuwing Huwebes ay nagkakaroon ng Bible study sa loob ng ating barangay hall. Ito ay pinangungunahan ni Pastora Delia Henyo. Layo nito na makapag-share ng salita ng Diyos, hindi lamang sa ating mga PWDs, kundi maging sa ating mga volunteers. Values Formation. Nagkakaroon din ng Values Formation ang ating mga BSF upang sila ay ma-equip sa aspetong espiritual. Ida Dait or International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Ito ay ang makikisa natin sa taunang selebrasyon na naglalayon ng mas mapalakas ang mga aksyon at kooperasyon sa paglaban sa iligal na droga sa buong mundo. Distribution of IEC. Sa pangunguna ng ating co-chair ng Barangay Anti-Drug Abuse Council, ang BADAC team ay namamahagi ng IEC na nagbibigay ng kamalayan sa ating komunidad patungkol sa ating advokasya sa paglaban sa iligal na droga. Home visitation. Regular na nag-home visit ang ating BADAC team kasama ang ating representative mula sa PICF, Kapulisan at PSF. Ito ay isinasagawa upang patuloy na masubaybayan ang magandang pagbabago sa ating mga PWUDs. Drug Abuse Prevention and Control Week. Ang ating BADAC team sa pamumuno ni Cop Thomas Raymond Bising ay lumahok sa pag-celebrate ng Drug Abuse Prevention and Control Week. Ito ay sa pakikisa sa pagbibigay kamalayan patungkol sa masamang epekto ng illegal na droga at sa pagkikayat sa publiko sa kanilang kooperasyon sa gobyerno sa kampanya laban kontra droga. General Assembly for PWUDs. Isang magandang balita sapagkat ang ating isa sa mga PWUDs ay nakatanggap ng Certificate of Program Completion sa General Assembly for PWUDs. Ito ay nagpapatunay na tuloy-tuloy ang pagsuporta ng ating barangay para sa kanilang magandang pagbabago. Mandatory drug testing. Sumailalim sa mandatory drug testing ang buong workforce ng Barangay San Antonio. Bahagi ito ng efforts ng ating pamahalang lungsod at ng barangay para masiguradong drug-free ang BSA as a workplace. Maraming salamat sa ating mga empleyado sa inyong pagkikiisa at sa pagtutulungan ng Anti-Drug Abuse Committee ng barangay at ng ating lungsod. Livelihood sa pamumuno ni Kagawad Feg Aguilar. Tatak Pasigueño Expo.
Ang Tatak Pasigueño Expo ay isang local trade fair na ginanap sa Ayala Mall, Feliz, na layuning ipakita at itaguyod ang mga produkto at serbisyo ng Pasigueño entrepreneurs at MSME, Micro, Small and Medium Enterprise. Layunin ng Expo suportahan ang lokal na ekonomiya ng Pasig, bigyan ng market exposure ang mga maliliit na negosyo, hikayatin ang komunidad na tangkilikin ang sariling atin. Kaagapay, ang Committee on Livelihood and Employment sa kolaborasyon ng Public Employment Service Office ay nagbigay ng oportunidad sa ating mga kabarangay sa pamamagitan ng programang Kaagapay or Katuwang sa Agarang Hanapbuhay. Ito ay nakapagbigay ng panandaliang hanapbuhay sa mga may edad 18 to 59 years old. Nagkaroon tayo ng 12 beneficiaries para sa programang ito sa loob ng 6 na buwan. Tupad. Sa kolaborasyon ng Committee on Livelihood and Employment at Department of Labor and Employment, nakapagbigay tayo ng panandaliang trabaho sa ating mga kabarangay sa pamamagitan ng programang Tupad or Tulong Panghanapbuhay sa ating disadvantaged displaced workers. Tayo ay nagkaroon ng 6 na beneficiaries. Sipag-asa. Ang Sipag-asa ay ang kasamang programa ng Kaagapay na nagbibigay din ng parehong oportunidad para naman sa ating mga senior citizens at PWD. Tayo ay nagkaroon ng 5 beneficiaries para sa programang ito. TESDA Cookery Course. Ang tanggapan ng Committee on Livelihood and Employment ay nakapagbigay ng libreng skills training sa ating mga kabarangay. Ito ay ang kursong cookery na pinasilidad ng TESDA. Tayo ay nagkaroon ng 3 TESDA scholars at kanilang tinapos ito sa loob lamang ng 21 days. TESDA Bread and Pastry Course. Tayo ay nagkaroon ng 5 scholars para sa libreng skills training sa TESDA sa kursong Bread and Pastry. Ito ay kanila rin natapos sa loob ng 21 days. Ang mga nasabing kurso ay kanilang natapos at nakatanggap sila ng NC2 certificates. Special Program for the Employment of Students. Sa pagkikipagtulungan ng Public Employment Service Office, nagkaroon tayo ng 2 beneficiaries sa Special Program for the Employment of Students. Layo nito ang makapagbigay ng work experience at basic skills sa ating mga estudyante. Barangay Employment Service Help Desk. Ang ating Barangay Employment Service Help Desk ay makikita sa opisina ng Sangguniang Barangay sa Committee on Livelihood and Employment. Nilalayo nito na mas maging accessible sa ating mga kabarangay ang mga impormasyon patungkol sa mga programa at serbisyo na hatid ng PESO Office at ng ating barangay. TESDA Chocolate Processing. Ang one-day training na ito ay ginanap sa Pasig City Institute of Science and Technology. Tayo ay nagkaroon ng 14 participants sa skills training na ito. Ito ay programa para sa kababaihan sa pagunita ng National Women's Month. Roving Bazaar. Ang Roving Bazaar sa initiative ng Pasig City LEDO or Local Economic Development and Investment Office ay ginanap sa Emerald Avenue sa kolaborasyon ng Committee on Livelihood and Employment. Ang mga beneficiaries ng livelihood program ay maaaring makapagtinda na walang bayad bilang suporta sa pagpalagok ng kanilang mga kabuhayan. Government Internship Program. Layunin ng Government Internship Program ng Department of Labor and Department or DOLE na bigyan ng pagkakataon ang kabataan na makakuha ng pagsasanay sa mga ahensya ng gobyerno. Sa programang ito, naguguto ang kabataan mula sa aktwal na karanasan sa gobyerno, kaya't nagkakaroon sila ng mahalagang kasanayan para sa kanilang hinaharap na trabaho. SPES Absorption. Isa sa mga magagandang bunga ng ating programang pangkabuhayan at employment assistance ay ang tagumpay ng isang kabataan na naging bahagi ng oportunidad na makapagtrabaho at magkaroon ng mahalagang karanasan sa McDonald's. Dahil sa kanyang sipag, dedikasyon at mahusay na performance, tiyatsaga, habang nasasaksihan ng mga magulang ang mga resulta ng pagsusumikap at dedikasyon ng kanilang mga anak. BSA Community Walk. Ang paglalakad sa komunidad ay nagbibigay daan sa mga bata na galugarin ang kanilang kapaligiran at magipag-ugnayan sa mga miyembro ng komunidad.
Nagtatanim ito ng pakiramdam ng pagiging kabilang, kamalayan at paggalang sa mga taong nakakatulong sa kapakanan ng ating barangay. Ang aktibidad na ito ay tumutulong sa mga bata na maunawaan ang kahalagahan ng responsibilidad at koneksyon sa lipunan. Children's Christmas Party. Nagbibigay ito sa mga bata ng pakiramdam ng pagiging kabilang at kaligayahan habang itinuturo sa kanila ang kahalagahan ng pagbabahagi at pasasalamat. Supplemental Feeding Program. Ang pangunahing layunin ng Supplemental Feeding Program ay tugunan ang kakulangan ng nutrisyon sa mga batang nasa Child Development Center. Sa murang edad, napakahalaga ng tamang nutrisyon upang masiguro ang maayos na paglaki, matatag na resistensya at masiglang pagkatuto. Sa pamamagitan ng regular na pagbibigay ng masustansyang pagkain, nababawasan ang bilang ng mga batang kulang sa timbang at nagkakaroon ng mas mataas na antas sa konsentrasyon sa pag-aaral. Isa rin itong paraan upang maipakita ang malasakit ng pamalaang barangay sa kapakanan ng mga kabataan. Home Visitation for Early Registration. Layunin ng programang ito na bumisita sa bahay para sa maagang pagpaparehistro ng mga batang nasa edad ng taong ito ay nakakatulong sa pagtukoy ng mga potensyal na mag-aaral at hinihikayat ang mga magulang na unahin ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pinapalakas nito ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga tagapagturo at mga pamilya na tinitiyak na walang bata maiiwan. Class Pictorial. Ang Class Pictorial ay nagsisilbing isang di malilimutang dokumentasyon ng paglaki ng mga nagawa ng mga bata sa buong taon at pasukan. Pinapalakas nito ang pakiramdam ng pagmamalaki at tagumpay sa mga mag-aaral at nagbibigay sa mga magulang ng pagpatagalang alaala ng paglalakbay sa edukasyon ng kanilang mga anak. Pinapalakas din ito ang pakiramdam ng pagkakaisa sa loob ng klase at ng komunidad ng paaralan. Fire drill. Itinuturo ng aktibidad na ito sa mga bata at magulang ang kahalagahan ng kaligtasan at kahandaan sa panahon ng mga emergencies. Binibigyang kaalaman kung paano tumugon ng mahinahon at epektibo sakaling magkaroon ng sunog o sakuna. Ang proaktibong pamamaraang ito ay nagpapatibay ng tiwala sa kamalayan na tinitiyak ang kaligtasan ng lahat sa komunidad. Emergency Response sa pamumuno ni Kagawad Cynthia Milo. Hindi nagpapahuli ang EMS team sa mabilisang aksyon sa mga insidente tulad ng vehicular accidents, trauma cases, at iba pang uri ng emergencies. Ang ganitong klase ng serbisyo ay patunay ng malasakit at dedikasyon ng barangay sa kaligtasan at kagalingan ng bawat mamamayan. Patient Transport. Aktibong tumutugon ang barangay sa iba't ibang uri ng pag-emergency na sitwasyon. Ilan sa mga ito ay ang pag-accommodate ng mga constituents and non-constituents para sa patient transport. Kabilang na ang mga dialysis patients at iba pang kaso ng medical emergencies. Standby Medic. Ang ating EMS team ay iniimbitahan sa mga iba't ibang events para maging standby medic kung saan sila ang magbibigay ng mga paunang lunas in case of emergency. Fire Response. Ang ating fire suppression team ay rumiresponde sa mga nagaganap na sunog sa iba't ibang lugar at sa mga kalapit lugar natin sa lungsod ng Pasig. Rescue Responses. Ang ating search and rescue team ay patuloy ang pagtugon sa mga emergency incidents sa ating barangay. Coordination Meeting. Upang mapanatili ang maayos na ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng barangay, mga building representatives at mga residente, regular nating isinasagawa ang mga coordination meetings. Dito tinatalakay ang mga plano, updates at mga hakbang upang mas mapabuti pa ang disaster preparedness at response operations ng barangay. Ang ganitong pagtutulungan ay nagsisilbing pundasyon ng mas ligtas at mas handang komunidad sa anumang oras ng pangangailangan. Earthquake and Fire Evacuation Drill.
Bilang bahagi ng paghahanda sa mga posibleng insidente ng sunog, regular din nagsasagawa ng fire drills sa iba't ibang building establishments at mga residential areas sa barangay. Layunin ng mga ito na maturuan ang mga residente at empleyado kung paano ang tamang paraan ng paglikas, paggamit ng fire extinguisher at pagresponde sa oras ng sunog. Sa pamamagitan nito, tumataas ang kamalayan at kahandaan ng bawat isa sa pagharap sa ganitong uri ng sakuna. Nationwide simultaneous earthquake drill. Duck, cover, and hold. Lumahok ang barangay workforce sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ating hinikayat ang mga constituents ng barangay San Antonio, Pasig City na gawing habit ang pagkikiisa sa quarterly disaster preparedness activity na ito para lagi tayong handa. Trimming of trees. Regular na isinasagawa ang pag-trim ng mga puno upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga pedestrians dito sa ating barangay. Water supply requests. Tayo ay nagpapaunlak din ng mga request sa water supply sa mga ahensya ng gobyerno. Flushing operation. Ang aktibidad na ito ay isinasagawa upang malinis ang mga madudulas na daan na maaaring makapagdulot ng aksidente sa ating pedestrians at mga sasakyan. Environment sa pamumuno ni Kagawad Justin Lance Gala. Saludo tayo sa walang sawang dedikasyon ng ating BSA Street Sweepers at Brigade 2 Guardians sa kanilang regular clean-up efforts sa ating komunidad. So, sama-sama nating panatilihin ang ating responsibilidad para sa isang #CleanAndGreenBSA. Patuloy ang pakikiisa ng ating mga constituents sa #Zero Waste Efforts ng Barangay San Antonio, Pasig City sa programang Basura to Ayuda. Sa pangunguna ng BSA Clean and Green Committee na si Kagawad Justin Galang at Captain Raymond Bising, tuloy-tuloy ang ating adhikain para sa mas malinis na komunidad. Yard sale. Proud to be BSA. Itinanghal ang Barangay San Antonio bilang second place sa taunang Yard Sale Sustainability Drive nitong 2025. Dahil sa aktibong partisipasyon ng ating constituents at dedikasyon ng Clean and Green Committee na pinamumunuan ni Kagawad Justin Galang, muli tayong kinilala sa ating #Zero Waste Efforts. Binabati rin natin si Maribel na kinilalang most energetic sa Zumba session. Used Oil Collection Program. Nakipag-collaborate ang Barangay San Antonio sa Carbon Black Renewable Sourcing Inc. para sa Used Oil Collection Program. Layunin nitong makolekta ang used oil mula sa mga households para sa tamang recycling. Sa ating sama-samang pagkilos, malaki ang magiging impact nito sa ating kalikasan. Urban Gardening Grand Winner. Muli, isang tagumpay. Isang karangalang dapat ipagdiwang. Congratulations, Barangay San Antonio! Sa gitna ng sipag, malasakit at sama-samang pagkilos, muli nating pinatunayan na ang BSA ay tunay na namumuna. Itinanghal ang BSA Sustainable Urban Garden bilang Grand Winner sa Category 2 nitong 2025. At hindi lang iyon, nakamit din natin ang mga parangal na Most Productive Garden, Best Recycled Garden Materials, at Green Champion. Sa bawat tanim, may kwento. Sa bawat ani, may dedikasyon. Taus-pusong pasasalamat sa ating mga gardeners, sa pangunguna ni Ate Emma Lique, at sa bawat constituent na naging bahagi ng tagumpay na ito. Dahil ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa ilan. Ito ay para sa buong Barangay San Antonio. Barangay Tapon to Ipon Program. Sa pakikipagtulungan ng Okay, so good morning ulit. Ayun po, ating po natunghayan yung mga accomplishments po ng ating buong museo mula sa ating team, sa ating barangay.
barangay at SA Council. So, yung mga services, programs na ibigay po sa ating mga taga-barangay. So, ngayon po, subukan na natin Q&A. Pero po ba namin yung tanong or meron mga concerns or issues po sa ating barangay? Kasama po ng pamayanan. Meron po tayong floor para umilang po kayo ng chance makapatanong or makapagbigay ng inyong concerns. Okay, so siguro hindi. I'm very sure na magkakasin sa inyo dahil clear sa inyo ang programa na binibigay ng ating buong konseho. Kulat ang ating buong konseho. So, nagpapasalamat ako sa mga reforma yung kumalo. Of course, ang ating business labor force, ang ating mga senior citizens, ang ating mga guro, bukod sa nagpapayata, kasi ng ibang communities, na mabisita natin sa building admin at ang particular center ng mga building admins po. Of course, ang ating mga kasamahan mula sa Office of the City Mayor, ayan kami sa Pride Office po, Kinatirek Mash,